Ka-Express, buong mundo ginulat, isang malaking statement ang ipinadala ni Kai sa Japan B-League nang harapin niya ang dating third overall NBA pick na si Jahlil Okafor kasama ng Livanga Hokkaido. Isang matchup na tanda ng mataas na level ng competition kung saan nagawang magpakita ni Kai ng malakas na laro kasunod ng kanyang injury comeback. Sa laban nitong January 31, pinangunahan ni Kai ang Koshigaya Alphas sa loob ng paint sa kabila ng pagkatalo. Nagposte siya ng 14 points, 11 rebounds at nagbigay pa ng 5 assists sa 29 minutes na laro. Isang malinis na balance attack laban sa mga higanting reverse import tulad ni Okafor. Habang ang Livanga ay pinangunahan ng world-class scoring ni Okafor na umabot ng 20 points, malinaw na hindi umatras si Kai sa physical battle. Ang performance ni Kai ay isa sa kanyang pinakamataas simula nang bumalik siya mula sa matagal na ACL recovery na ipinapakita ang kanyang kakayahan sa scoring, rebounding at playmaking sa Japan B-League level. Ang kanilang matchup ni Okafor, isang veteranong big man na may malawak na karanasan sa NBA at ngayon sa Japan, ay hindi lamang basta stats. Ito ay barometer kung nasaan na ang level ni Kai matapos ang injury layoff. Sa kanyang 14-11 night, hindi lang siya nagbigay ng puntos at boards, napakita rin siya ng mahusay na court intelligence at competitiveness sa ilalim ng pressure. Mas mahalaga, ito ang kanyang ikatlong laro mula nang bumalik siya pagkatapos ng kanyang injury. At ang direksyon ng kanyang laro ay pataas. Ang epektibong presence ni Kai sa rebounds at assists ay nagpapahiwatig na mas handa na siyang tumugon sa mas mataas na demands ng international at pro ball competition kasama na ang pagsusuri kung kaya na niya ang NBA stage sa hinaharap. Ang malakas na outing niya laban sa Okafor-led Hokkaido ay hindi lamang bona fide Japan B-League performance, ito ay malaking confidence builder para sa Gilas Pilipinas, lalo na habang papalapit ang FIBA qualifiers at posibleng scouting eyes sa mas malalaking liga. So ang tanong ngayon, kung kaya na bang isama ang level ni Kai sa free flow, physical, high IQ game ng NBA? Ang kanyang latest outing laban kay Okafor ay isang malakas na indikasyon at ang susunod na mga laro niya ang magiging pinakamalaking test para rito. Well, hindi ito simpleng Japan B-League matchup. Ito ay isang benchmark game para kay Kai, ang pangunahing anchor ng Gilas. Sa harap ng dating third overall pick ng NBA na si Jahlil Okafor, malinaw na ipinakita ni Kai na kaya niya makipagsabayan sa isang NBA caliber big man kahit dalawang laro pa lamang siyang pabalik mula sa injury. Sa naturang laban ng Koshigaya Alphas kontra Livanga Hokkaido, nagposte si Kai ng 14 points and 12 rebounds, isang solid double-double na nagbigay agad ng mensahe. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lang conditioning phase. Bukod sa scoring at rebounding, mas tumatak ang kanyang defensive impact kung saan 3 beses niyang na-block si Okafor, isang sentrong may NBA pedigree at mahabang karanasan sa high-level basketball. Mahalagang ilagay ito sa tamang konteksto. Si Okafor ay hindi basta pangalan lang, isa siyang dating cornerstone big man ng NBA draft class. Kilala sa lakas sa post at footwork sa loob. Sa matchup na ito, hindi umatras si Kai. Sa halip, pinantayan niya ang physicality, ginamit ang kanyang haba at timing, at ipinakita ang mas improved na defensive instincts, lalo na sa rim protection. Ito ang malinaw na sukatan ng progreso. Mula sa injury recovery, ngayon ay competitive dominance na sa loob. Kung babalikan ang timeline, ito pa lamang ang ikalawang laro ni Kai matapos ang kanyang pagbabalik, so ibig sabihin, limitado pa dapat ang expectations, pero sa aktual na laro, kabaligtaran ang nakita. Aktibo siyang humihingi ng bola sa loob, mas assertive sa box-outs at mas kampante sa pagtalon at pag-contest. Walang bakas ng pag-iingat sa galaw, isang critical na senyales matapos ang ACL at ankle issues na pinagdaanan niya noong 2025. Sa unang half pa lang ng laro, malinaw na hindi role player ang atake ni Kai. Siya ang sentro ng interior game ng Koshigaya, finishing sa pick and roll, cleaning up misses at nagiging defensive wall kapag umatake ang Hokkaido. Ang 12 rebounds ni Kai ay hindi lang produkto ng tangkad, kundi ng positioning at timing, mga aspeto na madalas unang nawawala sa mga big man na galing sa injury, pero ngayon ay malinaw na bumabalik kay Kai. Para naman sa Gilas, ang larong ito ay may mas malalim na kahulugan. Hindi lang ito tungkol sa Japan B-League stats, ito ay kumpirmasyon na ang Gilas anchor ay muling handang lumaban sa elite level. Ang kakayahang mag-matchup kay Okafor, isang NBA caliber big, ay eksaktong klase ng test na hinahanap bago ang mas physical na laban kontra New Zealand at Australia sa FIBA qualifiers. At sa puntong ito, malinaw ang ating takeaway. Ang comeback ni Kai ay hindi gradual lang. Ito ay aggressive at competitive. At kung ganito na ang level niya sa ikalawang laro pa lamang, ang tanong ngayon ay hindi na kung kaya pa ba,
kundi hanggang saan pa ang kayang marating ng form niya bago magsuot muli ng Gilas jersey. Mas lumilinaw ngayon ang mas malaking larawan sa likod ng Kai Sotto, Jalil Okafor matchup sa Japan B-League. Hindi lang ito simpleng head-to-head ng dalawang sentro, isa itong benchmark moment na naglalagay kay Kai ang Gilas anchor sa mas seryosong usapan pagdating sa elite level basketball readiness. Sa loob ng laban, makikita kung bakit mahalaga ang performance ni Kai laban kay Okafor, ang dating third overall pick ng NBA, nakilala sa physical post-play, footwork at kakayahang mag-finish sa ilalim. Well, sa kabila nito, nagawa ni Kai na manatiling disiplinado sa depensa, hindi nagfa-foul bait, tama ang timing sa contest, at epektibo ang paggamit ng haba at verticality. Ang tatlong blocks ni Kai laban kay Okafor ay hindi highlight plays lang, kundi indikasyon ito ng confidence at trust niya sa kanyang katawan matapos ang injury. So ang ating assessment, mahalaga ring tandaan na ikalawang laro pa lamang ito ni Kai matapos siya bumalik. Sa ganitong yugto, karaniwan sa mga big man, ang limitado ang minutes, mabagal ang lateral movement at may hesitation sa contact, pero kabaligtaran ang ipinakita ni Kai. Aktibo siya sa pick and roll defense, mabilis mag-recover sa help situations, at handang makipagbanggaan sa loob. Ito ang malinaw na senyales na ang kanyang conditioning at confidence ay mabilis na bumabalik. Kung ilalagay sa konteksto ng Japan B-League, ang ganitong klaseng performance ay may bigat. Ang liga ay kilala sa structured systems, physical imports at mabilis na decision-making. Ang kakayahan ni Kai na mag-produce ng 14 points and 12 rebounds laban sa isang Okafor-led frontline ay nagpapakita na hindi lang siya fitting in, kundi nagiging factor sa loob. At para sa Koshigaya Alphas, ito ay indikasyon na maaari siyang i-trust sa mas malaking role habang tumatagal ang season. At para naman sa Gilas, mas critical ang implikasyon, ang paparating na FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Haharap ang Gilas sa mga kupunang may malalaking sentro at mataas ang physicality tulad ng New Zealand at Australia. At ang kakayahan ni Kai na makipagbanggaan sa isang NBA caliber big man ay direktang tumutugon sa isa sa pinakamalaking tanong ng ating national team. Handa na ba ulit si Kai para sa international physicality? Well, batay sa larong ito, ang sagot ay papalapit na sa oo. At may usapan din tungkol sa mas mataas na antas ang NBA. Mahalagang maging malinaw, ang isang laro ay hindi otomatikong ticket pabalik sa NBA conversation, pero ang ganitong performance, lalo na laban sa isang kilalang NBA name, ay nagbubukas muli ng diskusyon. Ipinapakita ni Kai na kaya niyang maglaro laban sa dating NBA level talent, makipagsabayan sa physicality, at mag-contribute sa magkabilang dulo ng court. At sa puntong ito, ang mas mahalagang sukatan ay consistency. Kung mapapanatili ni Kai ang ganitong level sa mga susunod na laro, lalo na habang tumataas ang kanyang minutes at intensity, lalo pang titibay ang kanyang kaso bilang elite Asian big man. Para sa Gilas at sa mga sumusubaybay sa kanyang career, ang laban kontra Okafor ay malinaw na step forward. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.